committee will be formed sa flood control and Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam Yun! hearings. Let's have the hearings, then let's people judge. And yun ang advice ko sa 11. Maghanda na rin, mag-attend kayo. Yan. So, rather than Maganda na rin, mag-attend kayo. Hoy, Pinglaxon Boy Tago, ulang nga ka, mag-attend ka pag nag-hearing tayo ng Blue Ribbon Committee, ha? Gigigil ako sa'yo, magpunta ka doon. Ulang nga ka. Nako, matindi yung mga pag-uusapan natin dito sa video na to. Live ho nitong si SP Alan Peter Cayetano at ang aktol na pagdating sa Sandigang Bayan itong si Senator Jinggoy Estrada. Pero bago alat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, andyan lang ho sa baba. Bago natin talakayin ang live na yan ni SP Cayetano at itong pagdating sa Sandigang Bayan itong si Senator Jinggoy Estrada, unahin na ho muna natin. Ako, gusto ko munang palakpakan ng ating SP Cayetano. Job well done. Yan lang naman hinihintay natin dito sa PH Update. Aminin nyo. O, sa aminin nyo at sa hindi. O, isa sa pinakaunang listahan kung bakit natin gustong maging SP etong si Cayetano dahil dyan sa Blue Ribbon na hearing. Dahil sa mga maanomalyang flood control project. Hindi dahil umaakit ito sa Malacanang. Hindi dahil na-i-implicate siya ganito si ganyan. Hindi ho yun ang dahilan. Masagasaan na yung mga dapat wala tayong pakialam. Wala tayong pakialam dito. Masagasaan si Jinggoy, ito masagasaan. Masagasaan si ganito, ito masagasaan. Pero dapat, tuntunin natin ang ebidensya. Hindi pwedeng dahil papalapit ng SONA, kahit sino na lang, kung sino-sino na lang ang mapapakulong natin dyan sa issue na. Hindi pwede yan mga kababayan. Ito ang pinaka-latest na update kaugnay dyan sa napakalaking issue na yan na kung saan hindi makatakas-takas ang sambayanan. Mayat maya para ho itong bangungot na hindi matapos-tapos dahil nga pinagtatakpan noong mga nasa kapangyarihan. Senate President Alan Peter Cayetano has announced the creation of a Blue Ribbon Subcommittee that will focus exclusively on the alleged flood control scandal. Palakpakan natin. Napakalaking bagay niyan. At least, di ba, ito talaga, itong subcommittee na to, talagang, doon tayo. Wala tayong ibang pag-uusapan dyan. Gusto magsalita ni, merong nalalaman itong si Gob Chavit, tawag mo si Chavit. Gusto magsalita ng 18 Marin, patawag na. Diba? Gusto magsalita nitong si Zaldico, meron na daw apostle yung yung kanyang short affidavit. Ipatawag si Zaldi. Tuntunin natin ang ebidensya. Pag nagsinungaling 18 Marin, i-contempt yan. Pag nagsinungaling si Zaldico, anak ng toka, i-contempt din yan. May warat na pala, ipakulong yan. Pag nagsinungaling yung si Gob Chavit, ipakulong yan. I-contempt yan. Meron hong mekanismo sa Senado na kung saan yung mga magsisinungaling pwedeng panagutin. Hindi kagaya nitong si Pinglaxon na ayusin muna nila yung affidavit nila. The math is not adding up. The math is not matting. Ito, Billionaires Channel. Breaking, Senate President Alan Peter Cayetano has announced that creation of a Blue Ribbon Subcommittee that will focus exclusively on the alleged flood control scandal. Cayetano said the subcommittee will be chaired by Senator Rodante Marcoleta with its first hearing scheduled for June 4, 2026. Palakpikin. Kasi sinasabi ko, yan ang yan dapat ang mga pinag-uusapan natin dito sa PH Update. Yan. Pagka ganyan ang mga usapin, tayo ay ginaganahan. Gusto kasi nila, warrant dito, walkout dito. Mga siraulo sa ayaw at sa gusto nyo, maghihiring tayo sa June 4. Mga walang yung kawatan na to, mag-walkout kayo hanggang gusto nyo. Pero hindi mababago ang liderato. 2 hearing lang kailangan, buwisit na yan. 2 hearing lang ho ang kailangan. O unang hearing, ipatawag lahat ng gusto magsalita kahit umabot tayo ng madaling araw dyan, wala akong pakialam. Tututukan ho natin yan. Ihahatid ho natin yan sa ating mga kababayan. Kaya naman kung di pa ho kayo nakasubscribe,
mag-subscribe na ho kayo dahil saan nyo ba unang makikita yung mga update na yan? Walang iba kundi dito sa PH Update. Kaya nga update Di ba? Lahat ng update dito yan sa PH Update. Ayun na nga mga kababayan. Lipat na ho tayo dito sa pagdating nitong si Senator Jingo Estrada. Naku, sandigang bayan ito. Di ba? Hey, sana to? Oh. Naku. Teka ba? Sandali lang. Ba't ano man ang gusto mangyari nung mama na? Ba't tumatakbo? Ba't gusto niya makipagbalyahan? Ano meron? Tingnan nyo. Yung merong yellow dito, Ano gusto mong gawin, Brad? Ang kukulit nyo, Padaanin nyo kasi itong mga media na to. Kachismisan lang naman. Wala namang ginagawang serbisyo sa sambayan. Nagkapirahan lang naman ng mga oligarko nilang among tiris nila. Manayin. Alis ka kayo dyan. Alis ka. Yung merong yellow. Alis ka. Sir, kamusta yung tuhod niyo, sir? Alam mo po kayo nagkaseksyo. Siraulo talaga itong mga media na to. Kumusta daw ho yung tuhod nyo, sir? Kailan ho kayo nagkasakit, sir? Mga sintu-sintu talaga itong mga media na to. So, hindi ko, kung meron mang dito, meron mang makakapanood dito na malapit kay Senji Goy. Magpahatid ho kayo ng pagsuporta kay Senator Jingo Estrada dito sa video na to, ha? Magpahiwatig ho kayo ng pagsuporta sa pamamagitan ng comment, sa pamamagitan ng share, like, di ba? I-share nyo to tapos lagyan nyo ng caption, Senji Goy, nasa likod mo ang sambayan ng Pilipino dito sa panggigipit na ginagawa nila na to sa'yo. Diba? Hindi ko pinagtatanggol dito si Jinggoy. Meron tayong order of business. Ika nga akong tawagin, di ba? Meron tayong order of business. Pinaka-guilty muna dapat makulong. Hindi ko sinasabing hindi makulong yan si Jinggoy. Hindi ko sinasabing hindi siya malabasan ng warrant. Hindi ko sinasabing maabsuelto siya dito sa isa na to. Doon tayo sa most guilty. Sino? Pumirma ng budget, doon muna tayo. I-roll out muna natin kung wala talagang pananag. May hyper ka na naman PH. Siyempre meron tayong kape. Siyempre pag kami kape, sigurado yan, di ba? I-roll out muna natin na talagang walang pananagutan yung pumirma ng budget. Saka tayo magpunta. Sinong pangalawa? House of Representatives. Gumawa ng listahan, insertion, kung ano-anong kabalbalan. Wala silang pananagutan. Baba na naman tayo ulit. Hanggat pumunta tayo kay na Jinggoy. Pero hindi pa natin nasisiyasat kung talagang yung pumirma ng budget, Amena Pangandaman, Marcos Jr., Ralph Recto, kung sino man involved dito sa issue na to, hindi pa natin naro-roll out na wala silang kasalanan tapos bigla-bigla tatawid tayo doon sa mga nakatanggap na lang ng kickback. Maliho tayo. Walang lalabas na kickback kung hindi pinirmahan ng mga nasa taas. Ipagpalagay na nga natin, benefit of the doubt, bigay na natin sa Estado o kung sino mang nagsampa ng kaso. Ipagpalagay na natin, pero di ko sinasabing tumanggap talaga ng kickback. Ipagpalagay na natin. Bakit hindi natin unahin yung pumirma ng budget? Pag nasabi na plancha na, wala talaga. Wala talaga silang pananagutan. Kahit sila ang may insertion, ang program appropriation, pumirma ng budget, Amena Pangandaman, Adrian Bersamin, ginamit sa kampanya, 60 million kay Androy. Wala talaga silang pananagutan. Nalatag na natin na maayos. Naku, talagang ibang clash. Iba talaga pagka nakakapi si PH. Kaya naman sa mga nagpapadala pang kape dyan, maraming salamat. Hindi require. Like, share, and subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Maraming salamat. Hype na naman. Hype na. Saka tayo magpunta doon sa mga kagaya ni Jingo Estrada, Chis Escudero, Joel Villanueva. Bakit si Garjola wala? Bakit si Martin Romualdez wala? Bakit si Congressman ganito, si Congressman ganyan? Meron silang insertion, meron silang ganito. Hindi pwede yun. Di ba kayo nagtataka bakit walang congressman na merong warrant ngayong mga panahon na to? Mga nasa majority senator lang ang karamihan na may warrant. Mga kaalyado ni Duterte. Bakit? Kayo na hong sumagot dyan sa comment section. Mga walang yang to, nagpunta na nga sa Digang Bayan sa Jinggoy. Sir, kamusta po kayo, sir? Any reaction? Na-stress na si Sen Jinggoy sa inyo. Tuloy natin yan. Siyempre, PH update yan eh. Siyempre, PH update yan. Siyempre, pagka dumaan siya sa isa, lalabas siya sa isa, dapat may kuha pa rin tayo. Di ba? Ang kukulit nyo, matitilok kayo, ha?
Matitinok kayo ha. Sumusuko na nga yung tao, di na nga kailangan niya si Matibag eh, bida-bida pa kayo. Yan yung Shen Jinggoy. Oo, huwag yung tabihan si Shen Jinggoy. Huwag ganun. Padaanin nyo kasi si Shen Jinggoy. O, rekta na ho tayo kay ang ating Senate President. Na kung saan dito tutuntunin natin ang ebidensya. Tutuntunin natin kung sino talaga ang may pakana sa mga maanumalyang flood control. Babaliktad ho kayo sigurado. Para sa mga military, mga men in uniform, panoorin nyo ho yung hearing ha. Para sa mga nagtatanggol dito sa mga siraulot, mga magnanakaw at mga adik sa Malacanang. Panoorin nyo ho yung subcommittee na yan. Para sa mga men in uniform natin, abangan nyo yung hearing ni Rodante Marcoleta. Tingnan ko kung masubo nyo pa yung kinakain yung kanin pagka mag-aalmusal kayo at maghahapunan para protektahan yung mga magnanakaw at adik sa Malacanang. Di ba? Sige lang, panoorin natin. Sabay-sabay. Sino ba nagsabing merong adik sa Malacanang? Si Amy Marcos. Di umano sabi ni Amy Marcos. Para sa mga nasa palengke, jeepney driver, nasa toda, nasa pedicab driver, panoorin ho natin, sabay-sabay. Yang mangyayaring hearing na yan. Yung kay Sara Duterte, yung impeachment niya, walang kwenta yon. Puro hearsay. Puro kabalbalan ni Luis Troyo. Dito ho mga kababayan, trilyong piso. Hindi sa hinahype ko. Yung mangyayaring hearing. Ito ang sigurado ko dito. Maraming babaliktad. Maraming sikmura ang babaliktad. Maraming masusuka. Dahil yung mga pinagtatanggol nila, gusto ko nandun si Ping Lacson pagka mag-hearing. Gentleman from Cavite. Yan ano tayo. SP Cayetano, game. Balagbag. Balagbag to. I thank God for this. Hindi tayo pwedeng hindi bumalagbag, Sen Alan. Mga Facebook family, mga SP, kaibigan natin sa media, balagbagan natin to. lahat ng kababayan natin, hindi lang yung mga nasa Luzon, Visayas, Mindanao, mga kaibigan natin sa media. Ayos. Matik na ho yan. Pagka may kape si PH, talagang balagbag ho, balagbag. Lahat ng kababayan natin, hindi lang yung mga nasa Luzon, Visayas, Mindanao, pati ang ating mga kababayan around the world, and of course our prayers dun po sa mga kapatid natin, mga OFWs natin na nasa Middle East. Sa pagbati namin sa iyo ngayong hapon, ay napakabigat ng mga issues ang ating pag-uusapan dahil sa puso ng ating demokrasya. Yan. We have to ask ourselves, how important is democracy to ourselves? How important? In personal. So like me, Alan, how important is democracy to you? Tayo as a nation, how important is democracy to us? So let me start with the biblical principle na nagsasabing, when the righteous rule, the people rejoice. When the wicked rule, people groan. So iba-iba pong word ang ginagamit yan, depende sa version. Yan po ay Proverbs 29:2. Pero obvious naman po siya, di ba? Whether yan ay negosyo, yan ay PTA, yan ay JODA, TODA, yan po ay Congress, yan po Republic of the Philippines, yan po ay EU, yan po ay UN. When the righteous rule, people rejoice. Because pag tama ang pinaglalaban o tinanim, maganda pong aanihin. Pero when the wicked rule, of course, malungkot ang mga tao kasi may consequence at may consequences ang paggagawa ng masama. So why am I saying this is about our democracy? Well, good governance kasi is about doing the right thing. And because men and women have their weaknesses, na-develop po yung presidential form of government at yung tinatawag na check and balance. Ibig sabihin, interdependent ang executive, ang judiciary, ang legislature, in our case, dalawang houses po to, House of Representatives and the Senate. But napaka-importante na independent ang legislative, ang judiciary from the executive. Kasi kung hindi, dictatorship yon. At pag may dictatorship ka, tama't mali, iuutos na lang ng iuutos to,
wala ng check and balances. So, paulit-ulit sinasabing magulo ang Senate. Hindi po. In this administration from 2022, it's the first time po na nagkaroon ng majority at Senate President. Hindi lang po Senate President, yung majority na wala pong kamay ang Malacanang sa pagpili ng SP at ng mga komite. So, ibig sabihin po, I can dare say this is the first fully independent majority. Kaya, whether you talk about the 11, yung 11, or you talk about supporters nila, or you talk about some elements in the national government, like the NBI for example, sila po ang nanggugulo because hindi sila komportable na independent ang Senado. Yun. So when we talk about check and balances, may consequences po to. So for example po, bilang check sa executive, meron pong impeachment process. So hindi pa ho kami nakakaupo or bagong upo pa lang. Sinabi na po sa amin, 997. You want to do it again? 997. Tuloy mo na claim. So, sorry guys, I'm just asking kung okay naman yung sound. Okay, sir. Okay pa sa clear. Because we're just using a cell phone and Clear pa sa okay. taking this opportunity to speak to all of you directly, no? So, nandun ako sa impeachment, di ba? Ang dami po, may mga bishops, may mga business groups, may mga schools. Naglabas po lahat ng mga statement na kailangan independent, kailangan impartial yung impeachment. Sabi, etong bagong majority will do many things, will manipulate, will have machinations, whatever, para itigil yung impeachment. Pero nakita niyo po, napakaayos, walang naging problema. So, yun po ang sasabihin ko sa inyo. Impartial, ibig sabihin po, base sa ebidensya, tamang proseso. Ang problema po kasi sa ibang statement, na sa utak nila ay ang impartial convict na. O, ganun din sa kabila, yung sinasabing impartial ay acquit na. Wala pa nga home trial eh. So, hintayin natin ang trial at bantayan natin araw-araw. Pero nasaan po ang sense of truth? Doon po sa mga nag-issue ng statement na ngayon nakikita nilang tama ang pamamalakad at maganda at hindi issue po. Maganda po ang takbo tungo doon sa impeachment. Maganda ang schedule. Wala hong nag-statement na mali pala yung una nilang statement. Okay lang po yun. That's your right. Ang sinasabi ko lang po kung anong itatanim nyo, lalo po yung mga namumuno ng mga eskwelahan, binabantayan kayo, gagayahin kayo ng mga bata. Mel Santa Maria. Si Melman Santa Maria. Baka namalitahan. Baka, hindi sinasabing namalitahan. Dalawang magkaibang bagay yun. So dapat, pag tayo gumawa ng statement with integrity, with truth. Wala naman Ganun din integrity po, si Mel Santa Maria. yung events na Nakwenta nangyari ang po noong Tuesday. Let me clarify hindi pa namin pinagbobotohan yung amendment sa rule na papayag po sa teleconferencing or online na pagboboto. Wala pa ho kami doon. Ang pinagbobotohan pa lang ho, whether or not pag-uusapan ito. So again, to the heart of democracy, is there anything wrong with talking about changing the rules? We're not proposing murder. We're not proposing abortion na mga per se mali na dapat hindi pag-usapan kasi ayon sa konstitusyon natin mali. Ang pinag-uusapan po natin kung sa mga panahon na ngayon, given the threat sa Senate, given the different attacks on the Senate, given the different attacks on individual members of the Senate, yung experience po namin nung minority pa kami kung paano pigilan na magbuo ng majority. Yung mga threats na tanggap namin. I'll go to that later. And in the next few days, option po ng ibang mga senador yun maglabas ng ebidensya sa mga pananakot na ginawa para hindi namin mabuo yung independent na Senado. What's my point po? Yung paulit-ulit po na sinabi ni Senator Kiko Pangilinan, paulit-ulit po na sinabi ni Senator Risa Tiberos, paulit-ulit po na sinabi ni
Senator Lacson. At lalong-lalo na po na sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Hindi lang po sa sessionola, sa media, at hindi lang Tuesday, even the days after. They kept on saying, bakit walang debate? Bakit hindi nila pwedeng pag-usapan yung side nila? Sinungaling Wala yun. pa nga ho tayo dun eh. Kung nakinig lang sila, kung sila po ay tinigil nila yung drama, even after the session, and instead tried to listen to each other, the motion was to take up the amendment. Ibig sabihin, is was sponsor pa to, and then ang bawat isa ay pwede magtanong, pwede pa nga mag-amend eh, kung tingin nilang mali. So I won't dwell on that, but just to say that the starting point has to be the truth. And ang problema, if you're on their side, dun sa 11, na 11 po kayo, kasi po sinasabi nila, wala silang chance na magtanong, magpaliwanag. Wala pa nga ho dun eh. Wala pa Merong dun. chance. So sabi nila, tyranny of the majority. Hindi po. Tyranny Tulfo to. Tyranny Tira ni Tulfo. Lacson. Tira ni Tulfo, tira ni Lacson. Tira ni Tulfo, tira ni Lacson. Palakpakan natin. Galing, galing talaga nito. Tira ni Tulfo. Tira ni Lacson yun. Oh. Tyranny Pangilinan. Tira ni Pangilinan. Tyranny Ontiveros. Oh. Kasi palakasan ng boses, imbis na we listen to one another. Yun, style niya na yun. Style ni... pangalan nun? Tira ni Kiko Pangilinan. Senator Lacson. Kiko ni Pangilinan. I respect, he stood up and says he disagrees with the rule. So yung debate is whether or not we can take up the amendment. Hindi pa natin pinag-usapan yung amendment. Eh alam niyo po, parang paso yan eh. Pag nilagay mo yung seed sa isang paso, pwede mong kunin at ilipat. So, bantayan niyo po yung Senado, may tinatawag kaming change of referral. Halimbawa po, nalagay sa Committee on Public Order, tumayo yung chairman ng Committee on Justice the next day, sabi, mali ang referral doon. Kunin mo muna at ilipat dito. So, ganun po nangyari. Yung proposal ni Senator Marcoleta nandun po sa Committee on Rules at ang motion po ng acting majority leader is kunin at pag-usapan sa floor. Yo. Hindi pa ho pinag-uusapan yung merits or kung may masama o mabuti sa puntong yun. Pero sabi po nila na ang isda sa bibig na huhuli. Kaya kita niyo po na, nakita niyo po, yung pala plano all this time, arrestuhin, takutin, intimidate ang nasa majority. Either lumipat or ikukulong. So as I said, at the proper time, evidence will come out. I won't go to the merits, demerits. Wala kaming problema na kasuhan. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin, yung gagamitin yung threat na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag diyan ka, tutuluyan ka namin. Eh wala pa nga yung impeachment, ganyan na ang usapan. Ano pa kaya? So again I've communicated this behind closed doors. I've communicated this in rooms like this with the majority, minority. I've communicated it through the social media. I've communicated this with the traditional media. Hindi kami nandito para makipag-confrontation. Hindi kami dito para magbangayan araw-araw. Inayos namin yung impeachment. Kasabay ng impeachment po, inayos namin na may legislative calendar pa rin. Meron pa rin hong pag-aayos. Bakit po? I'll talk about that maybe over the weekend. Yung pong, hindi ang numbers kasi natin, parati tayo nako-confine sa 13-11, sa 12-11, di ba, sa 6-7, kung ano-ano ng numbers eh. Ang importanteng numbers, inflation. Yan. Ang importanteng numbers, GNP, GDP. Ang importanteng numbers, productivity ng ating mga magsasaka. Ang importanteng numbers, yung dropout sa eskwelahan. Yung pagtaas ng kaso ng AIDS. Pagtaas ng teenage pregnancy. Ang dami natin kailangang pag-usapan na priorities. So, tatlo ibabalanse po natin. Yung economic crisis, where we have to talk about the quality of life. And when we talk about the quality of life, we have to talk about security. We also have to talk about drugs.
When we talk about quality of life, we have to talk about education, health, jobs, kung sapat yung kita sa taas ng mga presyo at kung may trabaho pa rin ang tao. Yung second, yung impeachment, which will start in early July. But third, is the corruption issues katulad ng flood control. So we finished a caucus over lunch and we agreed, subject to some minor discussion pa among our chairpersons and the paperwork, that a subcommittee will be formed sa flood control and Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam Yun! hearings. It will be impartial and we want the whole truth and not only some truth Yan. or some true, some not true to come out. Kung makikita nyo, may conflict na kagad. Sabi ng ombudsman, meron mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sabi ni Senator Lacson, eto yung mga dapat hindi imbitahin. Sabi naman ni Senator Marcoleta, eto dapat imbitahin. So I'm inviting the whole public, bantayan nyo Senado. Bantayan natin Senado. We are on trial when we have the impeachment. We also have to hold everyone accountable pagdating dito sa flood control. Which goes to my second point. The Committee on Public Order, dun po na-assign yung May 11 events that for us led to the May 13. And ngayon, kung sino-sino nag-iimbestiga, sabay-sabay po ngayon nag-iimbestiga, nagsistatement sa Senate. DOJ, NBI, CIDG, may PNP, may CIDG, hiwalay pa sa spokesperson ng PNP, meron pang so Ombudsman, NBI, DOJ, PNP, CIDG, DILG. Agad-agad pumayag kami sa joint with the DILG at PNP, but at one point, sila na lang. Kami ang tahimik para independent. Pero kung ano na narinig kong statement, katulad nung sa CIDG na imbestigahan daw si Robin at kami dun sa pagtakas ni Senator Bato. Mismong boss nyo na mismong DILG at PNP nagsabi na May 13, wala pa kayong hawak na warrant at pending pa sa Supreme Court kung pwede nga i-serve yung warrant. So paano naging pagtakas yon at paano naging krimen na tulungan siyang makalabas? Yan. So kung iimbestigahan nyo ang buong Senate at majority, kailangan yung imbestigahan ng Chief PNP at SILG. Kasi sila mismo nagsabi, wala namang warrant na isa-serve eh. So, you know, it's getting crazy. Paulit-ulit na lang. It's getting bangag, hindi crazy eh. Mga addict kasi. SP Cayetano, it's getting bangag. Kayo na magulo ang Senado. Hindi po ginugulo nyo. Ginugulo. Let me backtrack ha. Nung natanggal po last year si Senator Cheese Escudero, lumabas yung anyone but cheese. Anyone but cheese. O, pumayag na si kanina, Senator Loren. Nung February po, iupo po namin si Senator Loren. Doon nagsimula yung mga pressure at doon po nag-impulsa na narinig namin na kasama sa deal yung mga kaso. O, sinabi anyone but Loren. O, pag upo ko naman, anyone but Cayetano. To be fair, hindi ko narinig sa Malacanang yan. Narinig ko sa mga kasama natin sa 11. And so far, Mahilig since mang May 11 yung mga 11 yan eh. what have we done but try to talk about the bigger picture? To talk Ngayon, pagka naniniwala kayo kay Tuta Soto, kay Ping Lacson Boytago, naon si ho kayo. Totoo yun. Naon si kayo. Hindi lang kayo nagpabudol noong 2022 eleksyon. Ngayong mga panahon na to, ino-on si kayo, harapan, hindi nyo pa alam. talk about crisis, to talk about values, to talk about God in government, to talk about unity. Bakit kayo takot na yung majority na to ay gawin namin ang aming trabaho? Wala naman kami tinatarget eh. Hindi katulad nung inyong dating majority na talagang tinarget ang Senado para pababain yung rating. Again po wala dapat pagtakpan. Wala dapat po from the President, the Vice President, Senators. Wala ha. Kahit tayo dito sa PHF, wala tayong pakialam. Kahit masagasaan pa yan si Joel Villanueva, Jingoy Estrada, Cheese Escudero. Pero dapat, doon tayo siya, ika nga tuntunin natin yung ebidensya. Kung masagasaan sila, along the way, walang problema. Managot ang dapat managot.
Kaya Yung problema dito kay Ping Lacson Boy Tago, pag nababaling na sa Malacanang, tinitigil lang investigasyon. Anong klaseng kalokohan yun? mag-repent na yung mga dapat mag-repent. Pero sobra po naman ata na lahat na ng sisi binibintang sa ilang tao o ilang partido lang. Bakit po ba? Yung taas ba ng presyo ngayon, pagtaas ng gasolina, yung kawalan ng trabaho, handling ng mga cases ng OFW, yung flood control, yan po ay sisisihin nyo sa opposition. Yan po ay sisisihin nyo sa majority ngayon. So anyway, that's your privilege. Let's have the hearings, then let's people judge. And yun ang advice ko sa ONCE. Maghanda na rin, mag-attend kayo. Yan. So rather than Maganda na rin, mag-attend kayo. Hoy, Ping Lacson Boy Tago, ulang ka, mag-attend ka pag nag-hearing tayo ng Blue Ribbon Committee, ha? Ang gigigil ako sa'yo, magpunta ka doon. Ulang ka. spewing out venom, calling us names. You know, yung basura kasing tinatapon nyo, babalik din sa inyo, di ba? So kita nyo, yung mga tinawag nyo na names before is now all over the internet. Rather than debating, the Tuesday night should not have ended that way. There's no need for the walkout. It would have taken us hours. Baka nga Monday o Tuesday pa matapos ang debate sa daming gusto magsalita. Ang problema, you refuse to listen to us. So, let me talk about many more things. No? What are the important numbers? Why we have to think about our democracy? Why good governance is important? I'll talk about that sa weekend. No? But importante, tonight, matulog kayo na nalalaman, meron kayong gobyerno na hindi sunod-sunuran lang. Sa Meron Malacanang. kayong Senado na lalaban. Meron kayong Senado na hahanapin ang katotohanan. May mga senador sa majority na handang makulong, ilaban lang yung kanilang prinsipyo na independent ang Senate. Kaya biglang taas yung respeto natin dito kay Jinggoy. Okay lang makulong ako, basta ito, magkakaalaman tayo dito. Pambihira. Tatayuan ko to, itong prinsipyo ko na to. Dahil ayoko na magpakaaso, ayoko na maging utusan ng Malacanang kung ano na lamang gustong mangyari. Pinantatakot sa akin yung kaso-kaso na kung saan alam naman natin kung sino ang mastermind at kung sino yung pinakamalaking nanenok, nangangamoy pera na yung mga bahay nila sa Forbes Park, di ba? Alam naman ni Sen Jinggoy, bahala kayo, kulong nyo ako, pero hindi nyo na ako maisasali sa mga kalokohan nyo, di ba? Kaya respeto kay Senator Jinggoy Estrada. Tuloy-tuloy po ang intriga, kaya tuloy-tuloy din po ang pagmi-meeting namin. But our country is worth it. So if you ask me what can you do for us, pray for us. Pagdasalo natin. Pray that we stick together, that this majority will be given a chance. But pray then, di ba, na walang cover-up kahit sino man. Di tayo pwedeng parang fraternity sa college na pag may rumble na, wala na akong pakialam kung sino tama at mali, basta kampihan na lang yung brad natin kasi rumble na. Hindi po. If we love God, if we love our country, if we love the Senate, hindi pwedeng blind ang ating pagsuporta sa kahit anong grupo. No? So say a prayer. And habang may oras pa, yung gumagamit ng reins of power, no, for their own purposes. You know, this kind of miscalculation. Sabihin nyo, may makukulong, may makakasuhan, we can make your life a living hell. You know, again and again in history, tignan nyo how it ends, di ba? So dapat po, you know, we work towards having the righteous rule. So does that mean palitan ng palitan? Hindi po. Pray for those who nakaupo. Kahit naman po yung apostles, di ba? Si Apostle Paul was killing Christians. Nagamit ni Lord. So ang dami-dami pong example kung saan ang tao na hindi righteous ay pwedeng maging righteous by simply repenting, asking God for revival, restoration, asking God na malinaw kung ano tama at mali. Let me end on a positive note. We're willing to work with the 11. Sila lang naman nagsasabi na this will not work unless tanggalin nyo si Cayetano. Kung ako lang problema, no problem. Ang problema, pangatlo na ako Anyone but Escudero, anyone but Legarda, ngayon anyone but Cayetano. So sinong susunod? Basta hindi sunod-sunuran sa inyo at sa agenda nyo, dinideny nila may agenda na palitan ng konstitusyon. But the reality is, in 2023,
Di ba? Muntik na matuloy, it was it 23 and 22, 24. Di ba? Itutuloy na talaga yung PI eh. Di ba? So hindi mamatay-matay yung mga issue na to because meron po talaga. So yung corruption, we can change as a nation. But we have to expose and we have to punish the right people. Good afternoon. Have a good weekend. And whether tomorrow or Sunday, I'll talk about more details. Again, pray for the Maraming salamat, SP Cayetano. As always, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Wala na ho tayong segue dito. Wala na ho tayong mga punto de vista dito dahil gusto ko nang mapanood nyo na itong video na to ni Senate President Alan Peter Cayetano. Maraming salamat mga kababayan. Alnada Pilipinas.